Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Pipito. Taong 1979. Estancia, Iloilo. Ulilang lubos na si Pipito. Ang kabuhayan lamang ng binata ay pangingisda na naiwan sa kanya ng mga magulang. Sa edad na 18, natuto na itong buhayin ang sarili. Isang dekada na ang nakalilipas mula nang mamatay ang mga magulang dahil sa trahedya. Si Ninang Tessie at Ninong Bando ang naging sandalan at takbuhan niya sa tuwing magkakaroon ng mga problema. Hindi naging madali ang buhay kay Pipito, lalo pa sa tuwing naaalala ang kahapon. "O Pipito, lasing ka na naman. Yung ninang mo magsasarado na ng tindahan. Saka kailangan mo nang umuwi at magpahinga. Kumain ka na ba?" "Diyos kong bata ka, oo. Halos araw-araw na yan ha. Ano na naman bang problema?" tanong ni Ninong Bando. Ninong, kayo po pala. Ayos lang ho ako. Ang ganda lang po talaga ng sinag ng buwan ngayon, no? Tignan niyo po. Sobrang laki. Saka wala naman po akong problema. Alam niyo na, medyo... tugon ni Pipito. "O ano? Nalulungkot ka na naman? Siya nga pala. Dalhin mo yang supot. Nilagyan ko yan ng kanin at ulam. Para pag uwi mo mamaya may makain ka na. Tama na yan anak. Lumalalim na ang gabi. Napakadelikado pa naman ng paligid ngayon. May aswang na gumagala lalo pat bilog na bilog ang buwan." Wika ni Ninang Tessie. Nang mga panahong yun, matunog sa lugar ang pananalasa ng mga aswang sa alagang hayop. Madalas pinagkakaguluhan ng mga tsismosang kapitbahay ang mga patay na baboy. O hindi kaya naman, asong wala ng lamang loob. Sinasabing aswang lamang ang pwedeng gumawa nun. Ngunit ganun pa man, baliwala lang ito sa binata. Mula nang maulila, tila nawala na ang takot nito sa lahat ng bagay. Ayon pa sa ninang, tila namanhid na lamang si Pipito. Kahit nasusugatan ay hindi niya iniinda. Ilang sandali pa ang lumipas. Nagpaalam na ang binata sa ninong at ninang. Nagpasalamat sa inabot na pagkain. Pagewang-gewang pa itong naglakad dahil sa sobrang kalasingan. Hindi na yon alintana ng mag-asawa. Nasanay na lamang sila na gano'n ang binata. Kung minsan nasusubsob pa ito sa daan, napapailing na lamang ang ninong at ninang habang sinusundan si Pipito. Habang binabagtas ang daan pauwi, bigla namang may nakasalubong si Pipito na babaeng sugatan. Hubot-hubad ito at nakahandusay sa daanan. Noong una, akala niya ay isa lamang itong malaking baboy. Ngunit nabigla ang binata nang gumapang ito at nanghingi ng tulong sa kanya. Nawala ang kalasingan ng binata sa nasaksihan. Buong buhay niya, dito pa lamang siya nakakita ng hubot-hubad sa daan. Tulungan mo ako. Pakiusap. Wika ng babae. Dala ng liwanag ng buwan,
Nakita ni Pepito ng malinaw ang malaking latay sa katawan nito na tila sunog na naging marka. Naisip pa ng binata, baka biktima lamang ang babae ng panggagahasa. Ni hindi na niya inisip kung ano nga bang nilalang ang nasa harapan niya. Ang mahalaga lang sa kanya, buhay ang babae. Ayon pa kay Pepito, naghihingalo na ito na tila malalagutan na ng hininga. Dagdag pa ng binata, hindi kaya ng konsensya niya na iwanan lamang doon ng babae. Walang pagdadalawang isip na binuhat ito ni Pepito. Dinala sa tahanan. Amis, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa'yo. Pero hindi naman kaya ng konsensya ko na hindi ka tulungan. Saka, ano ba talagang nangyari sa'yo? Bakit wala kang... Diyos ko naman, sa dami ng makakasalubong ko, ito pa talagang walang damit? Amis, ginahasa ka ba? Tanong ni Pepito. Salamat. Salamat sa'yo. Wika ng babae. Ni hindi nito nasagot ang tanong niya. Nagulat ang binata. Biglang yumapos sa kanya ang babae, kasabay ng pagkawala ng malay. Kahit nakakaamoy ng kakaiba sa dalaga, hindi na niya ito alintana. Ang iniisip lamang ni Pepito na mga sandaling yun, nais niyang magamot ang sugat ng babae. Gigisingin pa sana ni Pepito ang ninang, ngunit alam niyang nagpapahinga na ito. At baka kung ano pang isipin sa oras na makita ang babae. Minuto lamang ang lumipas. Narating na niya ang tahanan. May kalayuan din ang bahay ni Pepito sa baryo. Niwala itong kapitbahay. Ilang saglit pa nang makapasok sa tahanan. Kagad inilapag ni Pepito ang babae sa mahabang upuan. Kahit walang ilaw, tila lumilitaw ang alindog ng dalaga sa paningin ni Pepito. Sinag ng buwan ang nagsisilbing liwanag na pumapasok sa siwang ng bintana. Nang pupunasan na sana niya ang mga dugo na mula sa sugat ng dalaga, kusa na lamang naghilom ang kaninang sunog sa balat. Napatingin si Pepito sa bintana. Dahil sa nasaksihan, imbes na kumutan ang dalaga, hinayaan lang niya na masinagan pa ng buwan ang katawan. Kinabukasan, nagising si Pepito dahil sa ingay ng isang matanda. Halos gibain ito sa pagkatok ang pintuan. Hoy lalaki! Lumabas ka riyan! Ilabas mo ang aswang! Wika ng matanda mula sa labas ng tahanan. Kaagad namang napabangon si Pepito nang makita na wala na ang babae. Nagtataka kung saan ito sumuot. Sandali lang po. Dahan-dahan lang naman. Hindi po matibay ang pintuan ko. Ano bang may paglilingkod ko sa inyo? Tanong ni Pepito. Alam kong nariyan yung aswang. Ilabas mo na. Dahil kung hindi, may kalalagyan ka. Buksan mo ang pinto. Tugon ni Tatang Julian. Nang buksan ni Pepito ang pinto, wala namang nakitang babae ang matanda. Ngunit pumasok pa rin si Tatang Julian sa loob. Kagad inamoy si Pepito. Para itong aso na naghahanap ng kung ano. Hawak na matanda ang damit ng binata. Kinukumpirma ang amoy at bakas ng aswang. Nasaan? Nasaan mo'y tinago? Umamin ka na. Dahil kung hindi, malilintikan ka talaga sa akin. Tanong ni Tatang Julian.
Dumiretso pa ang matanda sa loob hanggang sa mapunta sa mahabang upuan. Napailing naman ang matanda nang makasiguradong may mga naiwang bakas ang nilalang. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Kung ano man yun, tatang, hindi ko po alam. Sino ba yung sinasabi mong aswang? Tanong ni Pipito. May hinahabol akong aswang kagabi. Alam kong napuruhan ko eh. Kaya sabihin mo kung nakita mo. Delikado kung makakalaya siya. Baka maminsala sa baryo natin. Tugon ni Tatang Julian. Napaisip si Pepito. Alam niya na ang tinutukoy ng matanda ay yung babaeng tinulungan niya kagabi. Samantalang kahit alam ang sinasabi ng matanda, hindi naman niya alam kung saan ito nagpunta dahil kakagising lang din niya ng mga oras na yon. Tatang, wala po dito ang hinahanap niyo. Sana kung nandito siya eh. E di sana nakita mo na kagad. Saka, paano ko naman itatago ang sinasabi niyong aswang? Eh sa'yo na nga ding nanggaling eh. Delikado, di ba? Tugon ng binata. Sigurado kung galing siya dito. Ito ang tandaan mo, Pepito. Sa oras na malaman kong may tinatago ka sa akin, ako mismo ang tutugi sa'yo. Banta ni Tatang Julian. Napalunok na lamang ng laway ang binata. Ramdam niya na hindi nagbibiro ang matanda. Sa kabilang banda naman, hindi mawaglit sa isipan niya ang mukha ng dalaga. Kahit sa ganong sitwasyon niya ito nakita, mababakas pa rin sa ora ang kagandahan ng babae. Mukhang natigilan ka, Pepito. Sige na, uuwi na ako. Sayang lang ang oras ko kung hindi ka makikipagtulungan. Pero iho, ito ang pakakatandaan mo. Darating ang araw, yang tinatago mo ang mismong magpapahamak sa'yo. Wika ni Tatang Julian. Hindi na nagsalita pa ang binata. Hinayaan na lang niya na umalis ang matanda. Hindi lang din talaga niya alam ang sasabihin. Hindi alam ni Pepito kung nasan din ang babae. Magtatanong pa sana ito sa matanda. Ngunit kagad namang nawala sa isipan ang itatanong. Nakatitig lamang ito kay Tatang Julian na naglalakad papalayo sa lugar. Ilang minuto lamang ang nakalipas. Habang inaayos niya ang tahanan, maging ang hinigaan ng dalaga. Nagulat si Pepito. Isang pamilyar na boses ang narinig niyang nagsalita mula sa likuran. Maraming salamat nga pala. Kung hindi dahil sa'yo, sigurado tinapos na ako ng matandang yon. Siya nga pala, kaninong damit itong suot ko? Ako nga pala si Maggie. Pasensya ka na ha, kung pati ikaw nadamay. Wika ng dalagang si Maggie. Wala yun. Si Tatang Julian, magaling niya namang gagamot sa baryo. Kaya ganun na lang yung pag-aalala niya. Aswang ka daw? Siyempre, hindi kaagad ako maniniwala. Sa ganda mong yan. Ayan ba? Damit yan ng yumao kong nanay. Tugon ni Pepito. Ganun ba? Sige ha, uuwi na ako. Baka hinahanap na ako sa amin. Nag-aalala na siguro yung mga magulang ko. Muling wika ni Maggie. Magsasalita pa sana si Pepito. Ngunit bigla na lang nawala ang dalaga. Kumunot naman ang noo ng binata kung paano yon nangyari.
Buong umaga namang si Maggie lamang ang laman ng isipan ni Pepito. Hindi na rin ito nakalaot. Hindi mapakali ang binata. Tila nais niyang makita muli ang magandang muka ng dalaga. Ngunit hindi niya alam kung saan hahanapin si Maggie. Hindi din niya alam kung saang baryo ito nakatira. Hanggang sa napagpasyahan niyang suyudin ang baryo, mahanap lamang ang tahanan nito. Hindi yon ang kauna-unahang makapasok siya sa masukal na lugar. Bagaman hindi sanay dahil buong buhay sa pagpalaot lang napirme, ngunit sinikap niyang baybayin ang lugar. Ilang sandali pa, narating na ni Pepito ang sentro ng kagubatan. Habang binabagtas ang lugar, hindi niya maiwasang mapaisip kung tama nga ba ang kanyang desisyon. Pumasok ito sa lugar na halos hindi man lamang pinapasok ng sinag ng araw dahil sa yabong ng mga puno. Kinikilabutan ang binata habang nililibot ang paningin sa paligid. Sa tagal ng panahon, doon lamang muli nagtayuan ang balahibo niya sa katawan. Lalo na nang may marinig na mga pag-angil. Napaupo ang binata sa sobrang takot hanggang sa may nagsalita. Tao. Mga kasama, tamang-tama. Hindi na natin kailangang maghanap ng hapunan. Abay, ang tapang ng taong ito na tumungtong sa ating teritoryo. Pagkatapos ng bata talagang siniswerte tayo ngayon. Pagkain na ang kusang lumalapit sa atin. Wika ng isa sa kalalakihan. Ang sarap naman ang hapunan natin, Chong. Hoy lalaki, bakit ka napadpad dito? Dahil nandito ka na din, hindi ka na makakauwi ng buhay. Dagdag ng isa pa. Natahimik sa pagtawa ang grupo nang sumulpot si Maggie mula sa hindi malamang direksyon. Napatingin ito kay Pepito na tila nangungusap ang mga mata. Aba, kilala mo ba ang lalaking ito? Hindi naman yata tama na bigla ka na lang susulpot. Amin ang taong ito. Kami ang unang nakakita sa kanya. Ngayon, makikihati ka pa? Tanong ni Rudy. Napinsan pala ni Maggie. Hindi siya pagkain at lalong walang sino man sa inyo nagagalaw sa panauhin ko. Pinsan, hindi ako makikihati. Una sa lahat, wala tayong paghahatian. Saka ikaw, Pepito, anong pumasok sa isipan mo? Ba't napadpad ka dito? Tanong ni Maggie. Hindi makapagsalita si Pepito. Lalo na nang masaksihan ang pagbabago ng itsura ng mga naroon. Hindi man ganap ang pagpapalit anyo. Mababakas naman ang kabuuan ng pagiging aswang ng mga ito. Maliban kay Maggie, kalmado lamang ang dalaga habang kausap ang mga kalahi. Alam niyong ayaw ng angka natin ng gulo. Kaya pwede ba? Ibalato niyo na sa akin ang lalaking to. Pinsan, ayaw kong mag-umpisa ang hidwaan sa pagitan natin. Kaya pakiusap. Hayaan niyo si Pepitong makauwi ng maayos. Sa ngalan ng tatay ko na pinuno ng lahi natin. Pakinggan niyo ko. Pakiusap. Wika ni Maggie. Ngunit nagtawanan lamang ang grupo. Habang si Rudy naman dumura sa harapan ng dalaga. Hindi ito sang-ayon sa sinabi nito. Ganun pa man, inawat ito ng mga kasamahan
Alam nila ang magiging lagay sa oras na may mangyaring masama kay Maggie. Ilang sandali lang ang lumipas. Padabog na nagsitalikod ang grupo ni Rudy. Nilisan ang lugar. Ngunit bago pa man ang lahat, nagbanta na ang aswang kay Pepito. Sa ngayon, makakaligtas ka tao. Pero sa susunod na magkasalubong ang landas nating dalawa, sisiguraduhin kong tatanggalin ko yung atay at lamang loob mo. Maggie, huwag mong palabasin sa bahay niya ang lalaking yan. Naiintindihan mo? Banta ni Rudy. Napalunok naman ng laway si Pepito habang sinusunda ng tingin ang mga papalayong aswang. Ni hindi ito nakapagsalita. Ngunit bigla siyang hinawakan ni Maggie at inalalayan. Ayon sa dalaga, kailangan na niyang umuwi dahil kung hindi, malalagay sa kapahamakan ang buhay niya. Ayos lang naman ako Basta kasama kita. Maggie, pwede ba akong sumama sa inyo? Padilim na kasi. Nakakatakot nang bumalik sa bahay saka... Hindi ako sigurado sa magiging pasya ng mga magulang ko. Pero syempre, kilala ko ang pinsan ko. Mahirap na. Sige, sumunod ka sa akin. Tugon ni Maggie. Tahimik namang sumunod si Pepito sa dalaga. Imbes na makaramdam ng takot sa nangyayari, mas nangibabaw sa binata ang pagnanais na mapansin ni Maggie ang nararamdaman niya. Dagdag pa ni Pepito, sa unang pagkakataon sa buhay, ngayon pa lamang siya nagkaroon ng gusto sa isang babae. Ibinabad na niya ang sarili sa sakit ng pagkawala ng mga magulang at nakalimutan na kailangan din niya ng katuwang. Ilang sandali pa, narating nila ang lugar kung saan may mga nakahilerang mga kubo. Sa paglalarawan ni Pepito, gawa lamang sa nipa ang mga kubo na pare-pareho ang disenyo. Napaisip ang binata kung paano nagkaroon ng ganong mga kabahayan at kung ito ba ay parte ng baryo. Magdidilim na, ngunit wala man lamang ilaw sa lugar. At isa pa sa mga napansin niya, may mga bahay pero wala namang katao-tao. Huwag ka masyadong tumitig sa mga kubo. Baka magsilabasan sila. Bilisan mo lang ang paglalakad. Malapit na tayo. Wika ni Maggie. Magsasalita pa sana ang binata. Ngunit may nakita siya na malaking baboy. Hindi niya malaman kung anong klase ang nakikita. Dahil ayon sa paglalarawan niya, tila hindi ito pinakain ng ilang taon. Hindi man nakagapos, ngunit nasa loob ito ng kulungang gawa sa kawayan. Dagdag pa ng binata, may mapupula itong mga mata at mahabang pangil. Halos hindi magawang ihakbang ni Pepito ang mga paa, hanggang sa biglang tumingin sa kanya ang mga baboy. Nanlilisik ang mga mata at naglalaway. Pasensya na ha. Ano bang meron sa baryo nyo? Saka parang may... Natigilan sa pagsasalita si Pepito. Baryo mo pa rin ito, Pepito. Pero sa kabila kayo nagubat. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kokote mo Sinuong mo ang masukal na bahagi ng baryo. Tugon ni Maggie. Pasensya na. Gusto lang sana kitang...
Natigil si Pepito sa pagsasalita. Biglang may sumulpot sa gilid ni Maggie. Isang may edad at sa tansya ni Pepito. Kaedaran lamang ng ninong. Maggie, anong ginagawa mo? Bakit may kasama kang... Hindi nito itinuloy ang pagsasalita. Bagkus inamoy na lamang si Pepito. Sa hindi inaasahang pangyayari, biglang nasuka ang binata dahil sa naamoy na sobrang baho. Ayon kay Pepito, tila nabubulok na laman ang amoy ng taong lumapit sa kanya. Abat, maselang ko pang ugo ka. Ano bang ginagawa mo dito? Alam mo ba, hindi kayo pinapahintulutang makapasok sa lugar na ito. Tanong ni Anibo, tatay ni Maggie. Mawalang galang na po ha. Naligo po ba kayo kahapon? Para po kasing hindi kayo... Ama, paumanhin po kung nasama ko ang... Ugot muna ng hangin ang dalaga bago nagsalita muli sa ama. Kasintahan ko po, si Pepito. Dagdag ni Maggie. Nanlaki ang mga mata ni Anibo nang marinig ang salita ng anak. Tumigas ang panga, habang tinititigan mula ulo hanggang paa ang binata. Tiyo, oo, magkasintahan kami. Saka nga po pala, nandito po sana ako para dumalaw. Kinagagala ko po kayong makilala. Wika ni Pepito. Kailan pa ito, Maggie? Bakit ngayon mo lamang sinabi? Sa katao, dalian yung dalawa. Pumasok na kayo. At huwag niyong hintayin na magsilabasan pa ang mga kauri mo, Maggie. Tugon ni Anibo. Halos hilahin naman ni Maggie ang binata nang makitang nanlilisik ang mga mata ng ama. Ilang sandali pa, bigla namang nag-ungulan ang mga baboy na nakita ni Pepito sa loob ng ginawang kulungan. Hindi pa rin nila tinantanan ng tingin si Pepito. At nang makapasok sa isa sa mga kubo, kaagad namang inabutan ng maliit na bote ni Maggie ang binata. Napatitig pa ito sa bagay. Iniisip kung ano ang laman. Magtatanong na sana si Pepito. Ngunit bigla namang lumabas ang isang baboy. Nagmula ito sa silid ng kubong pinasukan. Kamuntikan pang mapasigaw ang binata nang magpalit ng anyo sa mismong harapan niya ang matabang babae. Maagap namang naiharang ni Maggie ang mga kamay nito sa bibig ng binata. Nanlalaki ang mga matang nakatitig lamang si Pepito sa hayop, na nooy nakatuwad at naglalaway. Pakiusap, huwag kang maingay. Hanggat kasama mo ko, walang gagalaw sa'yo dito. Kaya kumalma ka, parang tambol na yung tibok ng puso mo. Wika ni Maggie. Oh anak, nagdala ka pala ng hapunan dito sa bahay. Pero mukhang patpatin at walang laman. Wika ni Ingrid, nanay ng dalaga. Lumapit si Ingrid sa kinatatayuan ni Pepito at Maggie. Halos maihi ang binata sa sobrang takot. Biglang nilagay ng nilalang ang mga kamay sa dibdib ni Pepito. Di naman ito ang daloy ng dugo ng binata. Didilaan na sana ni Ingrid ang mukha ni Pepito. Ngunit kagad itong pinigilan ni Anibo. Pigilan mo yung pagnanasa mo, Ingrid. Hindi yan pagkain. Magiging parte na ito ng pamilya natin.
Kaya hanggat narito siya sa ating poder, kailangan siyang maprotektahan. Lalo pat kasintahan yan ng anak mo. Sa wakas, magkakaroon na din tayo ng pagsasalinan ng lahi. Wika ni Anibo. Tinanggal ni Maggie ang pagkakatakip ng kamay sa bibig ni Pepito. Hinawakan niya ito sa mga kamay at pinakalma. Wala namang nagawa ang binata kundi ang sumunod sa dalaga. Kahit hindi inaakala na mauuwi sa ganong sitwasyon ang pagsunod na ginawa, may bahagi sa isipan niyang natuwa. Napangiti naman si Ingrid sa sinabi ng asawa. Kailangan nating maghanda, Ingrid. Nakikita mo naman, matapang ang lalaking yan para sumunod dito. Kaya Maggie, maghanda na kayo. Ilang araw na lang, kabilugan na ng buwan. Sana sa unang labas ng buwan ng buhay, makuha nyo ang basbas ng mga kalahi natin. Lalo ka na lalaki, handa ka bang magbuwis ng buhay para sa anak ko? Tanong ni Anibo. Pwede naman natin tong pag-usapan gamit ang tuba eh. Hindi pa nga kami nagsasama ni Maggie. Abay, patayan na kaagad ang usapan natin. Tugon ni Pepito. Napatakip naman ng bibig si Maggie. Hindi niya inaasahan ang pagiging pilosopo nito sa harap mismo ng pinuno ng mga bangkilan. O sige, bueno, paano mo masisigurado sa amin na mahal mo ang anak namin? Paano kami makakasigurado na totoo ang hangarin mo? Tanong ni Ingrid. Nako, ngayon pa lang po pwede ko nang iuwi si Maggie sa bahay ko. Mapapakain ko po siya ng 3 beses sa isang araw. Hindi ko po siya pahihirapan sa buhay. Saka, kung hindi niyo po na itatanong, may ipon din po ako para mapakasalan si Maggie. Kahit saan niya gustuhin. Pinaglululoko mo ba kami? Hindi yan ang gusto naming marinig. Sa'yo nakasalalay ang susunod na henerasyon ng lahi namin. O siya, sige. Maggie, magpahinga na kayo. Alam mo na kung anong gagawin mo sa kasintahan mong pilosopo. Tugon ni Anibo. Tumalikod na ang mag-asawa. Naiwan namang tahimik ang dalawa. Ayon kay Pepito, sobrang bilis ng mga nangyayari. Ganun pa man, napatitig muli siya sa malaanghel na mukha ni Maggie. Sa isipan niya, hindi bali ng aswang, basta ganito kaganda. Binasag naman ng dalaga ang malalim na pag-iisip ni Pepito. Bigla nitong pinamoy ang napakabahong likido mula sa maliit na bote. Napangiwi naman ang muka ng binata ng malanghap ang nakakasulasok na amoy. Kung gusto mo pang mabuhay, sumunod ka sa mga sasabihin ko. Sa pakiusap lang ha? Bawasan mo nga yung pagkapilosopo mo sa harapan ng angkan ko. Kilala mo ba ang karap mo kanina? Kinakatakutan siya at nire-respeto ng angkan namin. Di, pasensya na sa mga nagawa ko. Saka Maggie, matanong nga kita. Totoo bang nanay mo yung baboy? Si Aling Ingrid? Pero bakit hindi kayo magkamuka? Tanong ni Pepito. Ngunit hindi na tumugon ng dalaga. Nakatitig lamang sa binata. Nababahala ito sa posibleng reaksyon ng binata sa oras na makita ang tunay na anyo. Biglang nahiya si Maggie kay Pepito. Buong buhay niya, tanggap naman niya ang lahing pinagmulan.
Ngunit ngayon, tila gumulo ang kalooban ng dalaga. Magpahinga na tayo, Pipito. Sige na, ihaplas mo ito sa katawan mo kahit gaano yung kabaho. Tandaan mo, ito lang ang paraan para makauwi ka ng ligtas sa inyo. Sa pakiusap, ano man ang marinig mo sa labas, huwag mo nang pansinin, ha? Naiintindihan mo? Wika ni Maggie. Oo, naiintindihan ko. Pero Maggie, totoo bang hindi ka ba napipilitan sa mga nangyayari? Tanong ni Pipito. Nabibigla, pero utang ko sa iyo ang buhay ko eh. Kung ano man ang ginawa ko sa iyo ngayon, paraan ko ito para masuklian ka. Pero kung sakali ba, mamahalin mo ba ako ng totoo? Tugon ni Maggie. Kahit aswang ka? Sa totoo lang, hindi ko din alam eh. Pero kung hindi dahil sa nararamdaman ko sa'yo, wala naman sana ako dito eh. Ulila na ako, Maggie. Kung ano man ang mangyari sa pasya ko, ipinagpapasa Diyos ko na lahat yun, Maggie. Muling wika ni Pipito. Napatitig sa mga mata ng binata ang dalaga. Alam niya na hindi masamang tao ang kaharap. Lalo na't hindi ito nagdalawang isip na tulungan siya nang nalagay sa panganib ang buhay. Napangiti ng bahagya si Maggie. Naalala ang mga nangyari noong nakaraang gabi. O siya, sige na. Lalabas na muna ako. Ikaw, magpahinga ka na muna, ha? Medyo maaga pa para matulog pero sundin mo ang sinabi ko. Walang mangyayaring masama sa'yo. Paalala ni Maggie. Hayaan mo. Susundin ko lahat ng sinabi mo, aking kabiyak. Tugon ni Pipito. Che, sige na. Ang dami mong alam. Muling wika ng dalaga. Nakangiti pa itong umirap kay Pipito. Sa kabilang banda, hindi sigurado ng binata kung makakauwi pa ba siya ng ligtas. Kaya patuloy na lamang itong nananalangin ng proteksyon. Ramdam niya na mainit ang mga nakapaligid sa kanya. Minuto lamang ang lumipas mula nang makaalis si Maggie. Nakarinig si Pipito ng mga pag-ungol. Tumayo ang lahat ng balahibo niya sa katawan nang marinig na halos sabay-sabay na dumaing ang mga nilalang na nasa labas ng kubo. Dudungaw pa sana ang binata sa bintana. Ngunit biglang may nagsalita mula sa likuran. Kung mahal mo ang buhay mo, matulog ka na't huwag mo nang tangkain pang sumilip. Wala si Maggie, kaya huwag kang magpasaway. Wika ni Ingrid. Magsasalita pa sana si Pipito. Ngunit biglang may tumalasik na kung ano sa dingding ng tinutuluyan. Napatakip ng bibig ang binata. Nang may makalusot na kamay hindi kalayuan sa inuupuan. Kasunod nito, halos nag-uumpugan ang mga yong katabilang mismo kung saan siya naroon. Napakagat ng labi si Pipito. Hindi na niya napigilang sumilip. May grupo ng mga baboy na sumugod sa kanila. Nasaksihan mismo ng mga mata kung paano pinugutan ng ulo ang mga mapangahas na nilalang ng dambuhalang baboy ramo. Sa paglalarawan niya, may dalawang malalaking baboy na nakabantay mismo sa harapan ng kubo. Tila mga gwardya ito ng lugar. Ilang sandali pa ang lumipas. Biglang may mga nagsidatingan pang mga nilalang.
Sa pagmamasid ni Pepito, Meron pang may tungkod. na tila grupo ng mga matatanda. Napabalikwas ang binata sa pagkakaupo nang bigla na lamang pumasok si Maggie. Niyaya siya nitong lumabas at ayon sa dalaga, ipapakilala na niya si Pepito sa buong angkan. Kahit nag-aalangang sumama, napilitan si Pepito at ayon sa kanya, kailangan niyang tatagan ng loob. Dagdag pa ng binata, hinahanap niya ang sarili na walang pakiramdam sa kahit ano. Nakayuko itong sumunod sa dalaga. Hindi na ito mapakali habang iniisip kung ano ang mangyayari. Ilang saglit pa ang lumipas. Tumambad sa harapan ni Pepito ang mga nilalang At kagad siyang pinalibutan. Naduduwal pa ang binata tuwing naaamoy ang masangsang at napakabahong hangin na bumabalot sa paligid. Halos bumaliktad ang sikmura niya sa mga nasaksihan kung paano kumakain ang mga bangkilan. Sa mahabang lamesa, hinanay at nilagyan ito ng mga piraso ng karne at lamang loob. Nakakasigurado naman ang binata na hindi karne ng tao ang pinagsasaluhan ng mga ito. Bagkus, mga hayop kagaya ng aso, baka, at kung ano pang mga hayop. Ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala. Hindi kumakain ng tao ang angkang ko. Sa nakikita mo, hindi naman masama ang mga kagaya namin eh. May iilan pero... Natigilis sa pagsasalita si Maggie nang makita ang ama. Meron itong hawak na kwintas na gawa sa pangil ng bangkilan. Bago pa man sila tuluyang magpakilala, isinuot yon ng ama sa dalaga. Kasabay na mga katagang ang lahi lamang ang nakakaalam. Napayakap naman ang dalaga sa ama at nagpasalamat. Nagsihiyawan ang mga panauhin. Mararamdaman sa buong paligid ang kakaibang ritmiko. Mula sa mga bangkilang naghahayag ng saloobin tungkol sa malaking pasya ng hari. Masaya naman si Pepito habang naroon. Ramdam niya na tanggap siya ng mga kalahi ni Maggie. Nang gabing yon, naging maayos ang lahat para sa pamilya. Ngunit ang hindi nila inaasahan, hindi sang-ayon dito ang kabilang partido. Lalo na si Rudy, pati si Bulayo na kapatid ni Anibo, at pinuno ng isa pang pangkat ng bangkilan. Ang grupo ni Bulayon ay mga nilalang na sobrang hayok sa laman ng tao. Wala silang pinipili kung pumatay, maging kalahi man o kadugo. Hindi nila sinasanto. Kinabukasan, nagpaalam si Pepito na umuwi na muna. Kailangan niyang abisuhan ang ninong at ninang sa mga nangyari. Ayon sa kanya, baka nag-aalala na ang mga ito. Hindi naman tumutol si Maggie. Bagkus voluntaryo pa itong sumama sa binata dahil ayon sa kanya, nais niyang masigurado ang kaligtasan nito. Pumayag naman si Anibo, ngunit pinadalhan pa sila ng dalawang makakasama. Ayon sa pinuno, mainit pa sila sa grupo ni Bulayon. Lalo pa nang nagpadala na ito ng sugo. Mabuti na lang naging maagap si Anibo. Ayon sa kanya, bago pa man nagsidatingan ang panauhin nila kagabi, pinugutan na nila ng ulo ang mga sugong nagmula sa kampo ni Bulayon. Bumalik kagad kayo, anak. Hindi pwedeng tumagal kayo sa labas ng lugar natin. Alam nyo naman, mainit pa kayo sa grupo ni Bulayon. Wika ni Anibo.
Huwag po kayo mag-alala. Babalik din po kami ng maayos. Pangako ko po yan sa inyo. Tugon ni Pepito. Tara na. Mahirap na at baka gabihin tayo sa pagbalik. Wika ni Maggie. Napangiti naman si Ingrid habang pinagmamasdan palayo ang magkasintahan. Ramdam ng mga ito na tunay ang pinapakita ng dalawa. At hindi lang dahil napasubo lang. Maaga pa lamang. Nasa tindahan na sila ng ninong at ninang ni Pepito. Hindi naman magkamayaw sa pagkamusta ang mga ito sa binata. Noong una, nabigla ang dalawa sa biglaang pagdating ni Pepito. At kasama pa ang mapapang asawa. Magkahawak pa ang kamay ng dalawa habang nagpapaliwanag. May naaamoy ako Amoy patay na daga. Tese, naglinis ka ba? Abay, nakakahiya sa bisita natin. Umaalingasaw ang amoy. Tanong ni Ninong Bando. Baka po ako. Yung lana po yata yun, Ninong. Nagpahilot po ako kagabi. Hindi pa naman po ako pwedeng maligo. Alam niyo na baka mabinat ako. Tugon ni Pepito. Aba bakit? May sakit ka ba? Nako, yan na nga ba ang sinasabi ko sa pag-inom-inom mo eh. Nako iha, pagpasensyahan mo na yung inaanak namin ha. Lasinggero talaga yan sa totoo lang. Wika ni Ninang Tessie. Magsasalita pa sana si Ninong Bando. Ngunit biglang may dumating na matanda. Si Tatang Julian. Hindi ito napigilan ni Pepito. Tuloy-tuloy itong pumasok at lumapit kay Maggie. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nagsaboy ng asin si Tatang Julian sa harapan mismo ng dalaga. Ikaw ang pumatay sa apo ko. Kaya humanda ka. Papatayin din kitang aswang ka. Mga aswang kayo. Lalo ka na, Pepito. Ano bang sabi ko sa'yo? Ang lakas ng loob mo. Wika ni Tatang Julian. Kasabay ng muling pagsaboy sa mga natirang asin sa dalaga. Dahil sa ginawa ni Tatang Julian, nagalit naman si Ninang Tessie sa matanda. Tumayo si Maggie at pinagpag ang asin. Kumuha na din si Pepito ng pangbalot sa dalaga. Susugod pa sana ang matanda. Ngunit kaagad na itong pinigilan ni Ninong Bando at inilayo sa lugar. Pasensya ka na sa mga naging kilos ni Tatang Julian, iha. Albularyo dito yun sa lugar natin. Pero sobra ang galit niya sa mga aswang. Ayon sa kanya pinatay ng aswang ang apo niya noong nakaraang gabi lang. Yun sana ang sasabihin ko sa'yo, Pepito. Huwag ka na sanang magpapagabi sa labas. Lalo na kung uuwi ka ng madaling araw. Tapos lasing ka pa. Wika ni Ninang Tessie. Apo? Hindi ko naman pinatay ang... Ang ibig ko pong sabihin, malinaw po ba niyang nakita ang pumatay sa apo niya? Tanong ni Maggie. Nabalot naman ng pagtataka ang mukha ni Ninang Tessie. Nabigla ito sa naging reaksyon ni Maggie sa mga naganap. Ngunit sa mata ng ninang, malabong aswang ang dalaga dahil sa malaanghel nitong itsura. Dagdag pa niya, ni hindi ito takot sa asin. Gayong sa pagkakaalam ng lahat, mabisa yung pangontra sa mga masasamang nilalang at elemento. Aninang, hindi na po kami magtatagal ha. Ihahatid ko pa pauwi si Maggie. Tsaka magagabi na din po. Hayaan nyo. Aabisuhan ko po kayo kung kailan ang kasal namin. Kayo ni Ninong ang unang makakaalam.
Sabat ni Pepito. Napangiti naman si Ninang Tessie. Halos maluha pa ito habang niyayakap ang dalawa. Ngunit halos mapaduwal nang maamoy si Pepito. Tsaka anak, pwede ba? Maligo ka ha. Nakakahiya naman sa kasama mo. Napakabaho mo. Singit ni Ninang Tessie. Pinipigilan lamang ni Maggie na matawa sa sinabi ng Nina. Ngunit napaisip siya sa sinabi ng matanda. Wala naman sa lahi nila ang pumapatay ng tao. Sa pagkakatanda niya, nagkaengkwentro lang sila dahil biglang napaungol ang aso nang napadaan si Maggie. Ngunit wala siyang intensyon na pumatay ng tao. Matapos ang sandaling yon, kagad niyaya ni Maggie si Pepito na umuwi. Kailangan niyang maabisuhan ang ama at ina sa mga nangyari. Ang hindi alam ng dalawa, nakasunod pala sa kanila si Tatang Julian, kasama si Ninong Bando na gusto ding malaman ang katotohanan. Ngunit bago pa man sumunod ang dalawa, naghanda na muna ito ng pangontra. Dala ni Tatang Julian ang buntot page at latigong gawa sa makabuhay na isinukbit ni Ninong Bando. Tahimik lamang ang mga ito habang binabagtas ang daanan ng dalawa. Nang tuluyang makarating sa lugar, nagtago muna si Tatang Julian at Ninong Bando sa hindi kalayuan. Samantala, hindi inaasahan ng magkasintahan ang aabutan. Sira na ang lahat ng kubo, maging ang tahanan ni Maggie. Puro bakas na lamang ng pagkasunog. Biglang napaluhod ang dalaga at iniisip kung nasan ang mga magulang. Anong nangyari? Tay? Nasan po kayo? Nay? Pakiusap, sumagot po kayo. Tanong ni Maggie. Tinignan ni Pepito ang paligid. Hanggang sa nakaramdam ng kakaiba, tumayo ang balahibo ng binata. Nang tumambad sa harapan nila ang dalawang nilalang, nakatali ito habang gumagapang papalapit sa kanila. Kasabay na mga pag-angil ang malademonyong pagtawa. Hinawakan ni Pepito si Maggie habang umuusok dahil sa galit. Lalo pat nakita nitong nakatali ang leeg ng mga magulang. Pinapahirapan ng pangkat ni Bulayon. Mga lapastangan, paano nyo nagawa sa sarili nyong lahi ang ganito? Lalo ka na, Bulayon. Anak ka ng demonyong bag ang buntot. Wika ni Maggie. Ano, Maggie? Nasaan ngayon ang tapang mo? Ano? Ako nga pala ang pumatay sapo ng albularyo. Ang bagal mo eh. Kaya yan eh. Ikaw ang pinag-iinitan ng matanda. Ano? Masakit ba? Ngayon, sino ang kikilalaning hari? Ito bang walang silbi mong ama? Tanong ni Rudy. Akmang pupugutan na sana ng ulo ni Rudy si Anibo. Bigla itong natigilan. Lumabas sa pinagtataguan si Tatang Julian. Hawak ang napakahabang buntot page. Sa sobrang galit na matanda, pinaghahampas niya si Rudy hanggang sa mamatay. Demonyo ka. Yan ang nababagay sa'yo. Ikaw pala ang pumatay sapo ko. Kaya ngayon, uubusin ko ang lahi mo. Magsama-sama na tayong lahat sa impyerno. Wika ni Tatang Julian. Matapos yun, pinaghahampas naman niya ang mga aswang. Hindi naman makaporma ang mga ito.
Hanggang sa tumulong na din si Ninong Bando. Dala ang latigo na gawa sa makabuhay. Lahat ng nakita na nakatayong bangkilan, Walang awang pinatay ng dalawa. may ilan pang nakatakas. Ngunit ang mag-amang Rudy at Bulayon ay tuluyan nilang pinatay. Kagad nilapitan nila Pipito si Anibo at Ingrid Na nooy malubha ang pinsala sa katawan. Pakiusap. Huwag kayong bibitaw. Huwag niyo po akong iiwan. Pakiusap. Wika ni Maggie. Hindi na makapagsalita ang mga magulang. Pagngiti lamang ang naitugon sa dalaga. Maging si Tatay Julian, Napaluhod at humingi ng tawad lalo na kay Maggie. Ayon sa kanya, kamuntikan pa niyang mapatay ang maling nilalang dahil sa galit. Inalalayan nila ang mag-asawa para magamot ang mga sugat sa pamamagitan ng sinag ng buwan. Patuloy naman sa pagdarasal ang magninong na maging maayos ang kalagayan ng mga magulang ni Maggie. Dahil sa sinag ng buwan at sa tulong na din ng albularyong si Tatay Julian, gumaling naman si Anibo at Ingrid. Ito ang naging daan para magbago ang pananaw ng matanda sa mga aswang. Ito na din mismo ang gumawa ng paraan para maitago sila sa mga tao. Magpasa hanggang ngayon, buhay pa si Maggie, habang si Pepito naman namatay sa malubhang sakit. Halos magkasabay lamang pumanaw si Pepito at Tatang Julian. Nagkaroon sila ng 7 anak. Ngunit walang may alam kung naipasa ba ang lahi sa kanila. Ayon naman sa mga nakapalibot sa pamilya, normal naman sila. Nakisalamuha. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.